about people in the Old Testament or people of the Old Testament. Last time is, ano yung tema natin last time? Elisha and the worthless water. Amen? Actually, ito yung pinreach sa Chapel Hour at nakakatuwa naman. Amen? Ngayon naman is Elisha and the scoffing students. Ito yung mga inubo. Hindi, nalilibak po. Scoffers. Ayan, mga manlilibak. Amen? Alam niyo tayo nasa panahon na kung saan may mga nanlilibak talaga sa gawain ng Diyos. Amen. At sa mga lingkod ng Diyos. Nakakanasan mga souvenirs, diba? Ang ganda naman ng pagdadalhan natin sa kanila, kalooban ng Diyos, ano? Pero ayaw nila. Pero yayain mo sa swimming ngayon, summer, ay kahit baptist ka absent sa church. Alam niyo ba, yan ay isang matinding panlilibak na mas uunahin mo ang pagsabak sa layaw kaysa sa gawain ng Diyos. Now, sabi ko na sa inyo, ito hong 2 Kings, particular kay Elisha, marami po itong typology. Okay? Marami po itong nilalarawan. Alright? Nakita natin yung ito yung matutuwa sa Old Testament. May mga typologies po yan. So, titignan natin, lumalarawan kay Kristo, lumalarawan sa Kristiyano, lumalarawan sa Diablo, lumalarawan sa buhay, sa ugali na meron tayo ngayon, na pinakita na noon. Amen? So, yan po ay ating aaralin mo ngayon. So, I hope nahanda na ho kayo. Tayo po tayong lahat sa 2 Kings chapter number 2. Alala ko si Levi umiyak dito dati eh. Sa lesson na ito. Alala nyo? Saan na yata ito, no? During pandemic? Levi, alala mo ito, Levi? Pero kaya ngayon, ang ginagawa niya, paborito niya yung Bear Brand. Kasi natakot siya dati sa mga bears. Kaya Bear Brand, gummy bears, amen? So, tingnan po natin. Alright, 2 Kings chapter number 2, let us read verses 23 to 25. So, tayo ay magbabasa ng sabay-sabay. Amen? Handa na po kayo? Amen. Okay, sige po. Ating basahin. Ready now? Read. And he went up from thence unto Bethel, and as he was going up by the way, there came forth little children out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, thou bald head, go up, thou bald head. And he turned back and looked on them, and cursed them in the name of the Lord. And there came forth 2 she-bears out of the wood, and bare 40 and 2 children of them. And he went from thence to Mount Carmel, and from thence he returned to Samaria. So makita natin, napakaikli po ng mga talata, pero grabe ho itong pangyayaring ito. Nata natin, sino sa mga magulang dito, pababayaan mong anak mo ay pag-alagala? Nakita niyo ba? Hello? Kaya mga gala ng gala, may bears dyan. Care bears. Ano? Care bears. Yung may ano sa puso niya. So, titinan mo natin. So, natin, matindi ho itong pangyayari ito kasi imminent kagad sa atin kagad yung judgment ng Panginoon doon eh. Kasi alam nyo, alam mo kaya nga ito maganda eh. Kung tayo ay may maling puso, maling buhay sa Panginoon, at hindi pa niya tayo pinapalo, magpasalamat tayo sa Panginoon, hindi pa dumarating ang Diyos sa puntong ganun sa atin. Kasi ito, may pangyayari sa Biblia na suddenly, imagine, gano'n pa katindi yun na, ano na tinawag natin yan? Inasar ba? Inalapusta. Sinabihin ng mga nakalbo. Sakit ito na. So, palagay mo, Brad. Matindi ba? Dalawa lang tayo dito. Apat na. Mag-usap tayo ng maliwanag. Tayong dalawa. Ito. Member natin ito. Dalawa lang ang basihan sa CBBC, sa Baptist Church. Yung na malaking tiyan. Ikaw ba yung bulo? Pag nasa yung dalawang yun, Baptist ka. Pag wala ka pa, hindi na. Okay? So, kung titignan natin, parang napakalit naman ang kasalanan. But, yun nga eh, pwede sa tingin natin maliit, pero sa Panginoon pala ay big deal. But let us see, this coming soon. Now, hindi lang po yung physical yun, but meron pong lumalarawan dito sa mga batang ito. Particularly, bakit nila nagawa yun? So, may kinalaman po yung nalang yung sons of the prophets dito. Nakikinig ba kayo? Or we can say that, influential. Sabi ko nga, nung nakaraan, si Elisha, hindi na niya pinansin yung sons of the prophets.
Kasi kung ano-ano lang sinasabi nila, hindi man naniniwala talaga eh. Kaya kapag ikaw ay nakikipag-usap sa hindi naniniwala sa katuruan ng salita ng Diyos, tigilan mo na, maubos na oras mo, papagod ka pa. Hello? So, ngayon po, I hope na handa kayo mag-aral tayo. Pasensya, dito ko na nilagay kasi ang gastos sa papel eh. Pero as I situate na talagang ma-educate tayo ng salita ng Diyos. Amen? Okay, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Help us as we study thy word of God. At turuan niyo kami, Panginoon, sa mga prinsipyo ang aaralin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Okay? Now, dito ho sa ating hong binasa, mga kapatid, is the closing event. Imagine, ang ganda na doon nangyari after makita natin na ito yung sequence eh. Paano si Elijah? Sumusunod si Elisha, early say amen, from Gilgal to Bethel, to Jordan, to Jericho. Amen? So makita natin na andyan that he received the double portion of the Spirit, beginning from verse number 12 to 15. So, miracle after miracle was happening in the sight of Elisha. Amen? Imagine, nakita mo yung master ko, kinuha ng chariot of fire. Wow, what a blessing. Amen? Bagamat may kalungkutan, kasi nga, aalis siya just the same time. Sabi si Elijah, he pictures the Lord Jesus Christ. Amen? Particularly do sa ascension. Kasi nung si Cristo sa Book of Acts, makikita natin na umalis siya, that the children of Israel or the church members, they were standing gazing up. Amen? Pero sabi nung angels, wala naman siya dito. Kasi nga dapat kayo ay humayo na. So the same thing, Elisha also pictures in naglalarawan ng simbahan. Amen? At ang simbahan, nakita natin kung paano ang Panginoong Kristo ay gumagawa ng himala sa buhay ng mga tao. Alam niyo ba yung ginagawa ng simbahan? Yan ay paraan ng Diyos para ipakita yung himala niya ay nangyayari pa rin sa panahon natin. And we need that double portion of the Spirit. First is what? The indwelling. Dapat saved. And the next thing is what? The filling of the Spirit. Amen? Kaya wala akong special. Nakikinig ba kayo? Amen? Hello, yung isa ibang simba, pag nag-speaking in tongues, ano, special? No, wala ako. Ang special, ang fullness of feeling of the Spirit ay nangyayari kapag ang simbahan ay nangangaral ng Ebanghelyo. That is where miracle happens. Kaya gusto mo ng himala sa buhay mo, mag-soul winning ka. Kaya ang simbahan ng programa, lahat ng programa natin dito, lahat ng ministry ay nakatutok sa pag-aakay ng kaluluwa. It is where God will work. Diyan gagawa ang Diyos. Malungkot ka, mag-soul winning ka. Masaya ka, mag-soul winning ka. At kung may pag-away na baka mag-contribute ka para sa marami pang maakay na kaluluwa, ibigay natin, gawin natin. Amen. Now, Elijah was doing that. The church has the power of the Holy Spirit. Listen, Acts chapter 1, verse number 8. Now, miracles after miracles. So, hindi natin may alis, may mga hindi naniniwala. They were what? The sons of the prophets na nandun sa Jericho. Are you listening? Now, mind you, hindi lahat ng, imagine, nire-respeto niya si Elisha, pero hindi naman sila naniniwala kay Elisha. Nalala niyo yun, amen? Yes. Sabi ni Elisha, wala na, masarap, hanapin natin, baka na-angel lang. Alam niyo, mga kapatid, pag ang Diyos ang nagbigay, ay talagang miracle ho yan. Yes, there are times na mahirap ipaliwanag ang workings ng Panginoon. Nakakala mo walang nangyayari pero may ginagawa ang Panginoon. Magpatuloy ka lang. Ang problema, yung iba pinapansin yung sinasabi ng sons of the prophets. And these sons of the prophets represents yung tinatawag na Bible school or seminaries or teachers. Natin, yung mga bata na lumabas sa bayan na nanlibag kay Elisha, ang influensya nila is who? The sons of the prophets. Remember when the men of the city in verse 19, bakit sila ay nawala na ng pag-asa? Na yung tubig na madumi, yung tubig na poison, yung lupa na hindi na pwedeng mamunga, hindi na pwedeng pagkaminatan, ay ang papaliwanag lagi sa son of the prophets. Remember this, take good care of your ears kung sino pinakikinggan mo, or else it will affect your whole being and also the work of God in your life. Pag pinakita ng Panginoon, kaya nga Elisha pictures sa church, kaya nga yung mga tao, they were fed up, wala nang mangyayari, walang pag-asa, nagpapangayon ang mga politiko, kapatid, huwag kayo tumutok ka sa gawain ng simbahan. Si Elisha, hindi niya pinansin yung sons of the prophets, marami silang pag-uusap. Ang simbahan, may mga issues na hindi dapat pansinin ng simbahan. Particularly sa panahon ito. Amen? Hello?
Alam natin nangyayari, pero huwag tayong makialam dyan. Bahala ang Panginoon dyan. Imagine, alam mo lahat ng balita kay Duterte, kay Bongbong, pero hindi mo alam gawain ng Panginoon. Kaya mo mag-post sa mga bagay-bagay sa social media, pero hindi mo kayang i-post sa may naakay kang kaluluwa. Are you listening? Masala baka sumama ka pa sa rally, pero hindi ka sumasali sa anniversary. Hello? Are you listening? Amen. Ikaw ay immerse sa mga nangyayari, pero hindi man lang magdulot na may babaptay sa simbahan na ikaw ang nag-deal. Amen? Now, as we can see, mga kapatid, ito ay miracles after miracles was happening to Elisha. Just the same thing with the church. Ang daming himala, pero bakit yung iba ay parang tulala? Parang malungkot. Kanina, 140 souls got saved. Yeah, amen. Thousands of souls got saved for last week. Ay parang yung iba backslider ngayon eh. Nandiyan ba kayo? Yeah. Tapos si Pastor sabi, ang dami yung bisita sundalo. Praise the Lord. Amen. Di lang mga sundalo, mga bata. But as we can see, mga kapatid, yung nakaka-apekto sa atin, yung katuruan nakaka-apekto sa atin, ay makaka-apekto rin sa ating damdamin. Yes, amen. Amen? When you look to the world, you will be discouraged. But when you look to the word, you will be encouraged. Amen? So makita natin, mga kapatid, that this time, remember si Elisha, he went from south to north. Pan-north po siya, mga kapatid. Prophets from Judah, doon matitino, kaya pumunta sila sa north. Hello? And when he was traveling, imagine, he was following his master. And now he was following the word na iniwan ng master niya. Now during this time, mga kapatid, tandaan natin ang Bethel. Naalala si Jeroboam, tama? Nagtayo po siya dyan ng kulto. And it was followed by, sino yung isang hari? Si Ahab. Nagtayo din siya part 2. Amen? And now Elisha was what? Traveling during the time of Elijah, it happened. Nangyayari yan. So, imagine the house of God. Imagine tahanan ng Diyos is what? Nasa kamay ng kaaway. Kaya nga ngayon, listen to this. Church, let us focus on giving the gospel to the world. Yes, amen. Or else, baka isang araw, may nakausap akong pastor, may mga simbahan yan, pinag-usapan nila, yan, mga politika. Kapatid, ingat, kasi baka ang simbahan is what? In the hands of the enemy already. Yes, amen. Are you listening? Hello? Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, dito ho ay nakita natin si Elisha was what? He was walking, he was traveling, and there's a verse, and he went up from thence unto Bethel. From Jericho, going back to where? Bethel. And as he was going up, by the way, tingnan nyo ha, naglalakbay siya. So number 1, tingnan natin, let us look at the place. The place. So yung lugar. Now, it was a place of Bethel. At that time, Bethel is already affected and infected by the doctrine of Jeroboam and the belief and cult of what? Of King Ahab and Jezebel. Nakikinig ba kayo, amen? So imagine, yun yung influensya na narinig nila. Nakikinig ba kayo, amen? Kaya nga yung mga sons of Jericho or yung sons of the prophet na nasa Jericho, they were also influenced. Na hindi naman totoo kinuha ng Panginoon yan. Nakikinig ba kayo, amen? Just like during the time of the Lord Jesus Christ, during the time of Apostle Paul, wala na sa second coming. Amen. Nakikinig ba kayo? Kaya yung church sa Thessalonica na-apektuhan na pag hindi ka na-excited sa pagbabalik ng Panginoon, sabi ng Bible, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Na alam nyo, pag hindi ka excited sa pagbabalik ng Panginoon, it also talks about the helmet of salvation. So talagang mati-discourage ka. And imagine sa kanila doon sa lugar na yun ang tinatanggap nila. Imagine kaya nga, nakakalungkot itong lugar na ito. Imagine Bethel means what? Ano ibig sabihin ng Bethel? House of God. And yet imagine they are not interested in the Word of God. They are not interested to the Word of God. And even they were what? They were unaware to the work of the ministry of the man of God. Why? They were influenced by Jeroboam. Jeroboam, ang sakta ng Bible, who made Israel to sin. Naalala niyo ba yan? Jeroboam was a follower of Solomon. Naalala yung previous lesson natin? He is a good man. And yet,
he fell into idolatry dahil nga sa example ni Solomon. Nakikinig ko ba kayo, amen? Imagine ang epekto ng isang Solomon kay Jeroboam. Administrator to eh. Tagapamahala siya ng mga affairs ng kingdom ni Solomon. Kaya nga imagine, nakita niya ito na maraming napangasawa at maraming naging Diyos-Diyosan. So imagine, it was already an education for Jeroboam. No, ilang pala idolatry. Imagine coming and seeing from the man who received wisdom from God. Look at the place of Bethel. Anong nangyari sa Bethel? It didn't become better. But Bethel became a bitter place for them. Worshipping idols. Imagine Jeroboam. He has his chance siya. Sumunod doon sa lakad. Dapat na may wisdom ng Book of Proverbs. Pero, ano nangyari? Na-divide ang kingdom ng Israel into two parts. South at saka North. Sa North, ilang tribe? Sa South, ilang tribe? Ano yung dalawang tribe sa South? Ha? Si Levi? Tsaka si Judah, huwag yung lagyan ng S. Amen? So yung yan yung nangyari sa Bethel. Imagine, house of God, but they were affected by the doctrines of Jeroboam and the cultic doctrine ng kay panahon ni Ahab. Simbahan yan. It pictures the house of God. Kaya ang simbahan dapat manatili sa gawain ng Panginoon. At yun ang ating dapat focus, or else this place will be a place of clowns. Yes, amen. Payaso. Amen. Ano yung payaso? Nakakita ka ng payaso? Nung bata pa ako, may paborito ko palabas, mga buyoyong. Inabot nyo ba yun? Yung buyoyong, di ba? Sino nakabot mo? Ako lang. Sila ay tatlong payaso na ang gawain nila ay magpatawa. Kasi ang payaso ngayon ay nasa Senado. Alright! Amen! At marami ngayon. Nakakatawa lang itong mga to. Imagine kaya nga, tinan nyo ha, anong utos ng Panginoon sa Israelita? Thou shalt have no other gods. Thou shalt not make unto thee any graven image. Exodus 20, Exodus 33. Yan ay utos sa kanila. Tandaan natin hanggang ilang henerasyon ang sumba kapag sumumba kayo sa Diyos-Diyosan. Until what? 4th and 5th generation. Imagine si Solomon yun ang ginawa niya. Sinundan ni Jeroboam. Kaya nga yung Bethel, anong nangyari sa Bethel? Anong nangyari? Nandiyan po ba kayo? Pati yung mga bata, kaya sila natuto na sansalain at libakin yung lingkod ng Diyos dahil sa influensya ng lugar nila. Alam mo bakit kailangan pasukin yung mga eskwelahan ngayon? Are you listening? Kaya na dapat talaga hilahin sila papunta dito. Kaya lang, ang tanong, nasa inyo mga manghihila para sa salita ng Diyos? I hope na hindi lang anniversary ang ating panahon ng pag-aakay ng kaluluwa. Huwag mong isipin na tapos, anniversary tapos na, yung iba nga walang ginawa eh. Pero may magagawa tayo. Ang simbahan, mga kapatid, is the house of God, ay dapat manatili ang pangangaral ng Ebanghelyo. Amen? Imagine kung nagdiwang tayo ng anniversary, hindi ka man lang nakapagkayat ng sibuyas. Para pagkain ng bisita mo, busog ako. Amen? Diba? May mga deeds tayong ginagawa sa simbahan, nag-iimbita tayo, hindi man lahat nakadalo, pero gumagawa tayo ng paraan. Why? Kapatid, kapag ang lugar na ito ay hindi po naging lugar ng pangangaral ng Ebanghelyo, makagaya tayo, may wisdom pero hindi ginamit. May influensya pero hindi pinahalagahan. Yes, amen. Kaya si Elisha, hindi nga niya, alam mo maganda pinaka-best way, yung sons of the prophets, kung kinakausap siya, iniwanan na siya eh. Kapag walang kwentang usapan, iwanan mo na. Hindi ka dyan magbubunga. Nandiyan po ba kayo? Look at the soul saved. Are you listening, amen? At tingnan yung ginagawa lang niyo sa gawain ng Panginoon. Makikipagdebate ka. Kaya Kristiyanong hindi nakikipagdebate. Pero nangangaral tayo ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen?
Kasi sa debate, wala nang manaligtas po dyan eh. Are you listening? Amen. Wala kang mapapala dyan. Hello? Kaya nga sabi ko si Elisha ay siya naglalarawan ng simbahan. Kaya ang simbahan may mga issue na hindi na dapat pinapatulan. Yeah. Hello? Isa ang tatapang sa social media, ang tatapang mag-comment. Pero sana gamitin mo yung sa soul winning. Sana yung tapang ay para makarating sa simbahan. Amen? Amen? Talaga akala mo patriotic. Minsan naman idiotic. Alright. Imagine, marami ngayon, nakakalungkot lang mga kapatid, ano ho? Marami ho ngayon ay nagmamak sa salita ng Diyos. Pero anong ginagawa ng mga mananampalataya? Tandaan, it was the place. Kaya ingat tayo sa influence. Alam nyo, kaya tayo ingat na ingat sa fellowship. Alam mo bakit? Isang araw, pag nagkamali tayo, itong lugar na to, wala nang ganyan itsura. Yung ganyan necktie, wala na. Hindi mo mag-necktie. Are you listening? Kaya pag prayer meeting, alam, pag may service, dapat nagsusunod tayo ng maayos. Pag sumasamba tayo sa Diyos eh. Hindi pang tambay. Nakikinig ba kayo? Aba, pagbabalikan natin ng panahon ng Bible times, yung suot ng mga saserdote, hindi pwedeng basta-basta. Bakit sila nag-o-offer sa Panginoon? Hindi ko siya sabing laging bago, pero dapat pang samba ang itsura mo. Hindi pang pasyal. Lalo, hindi pang outing. Pang samba. Baka nakakalimutan lang yung iba. Ang prayer meeting ay panahon din ng pagsamba. Nandiyan pa ho ba kayo? Malungkot yata kayo. Imagine yung epekto mga kalat. Look at the place. Imagine itong lugar ng Bethel should be what? Imagine dyan ho naglagay ng altar in the book of Genesis. Dyan natin nakita mga kapatid yung picture ng altar, yung paghahandog sa Panginoon. Ngayon nung panahon dito na Elisha, ano itsura na ng Bethel? Baka isang araw, pagka hindi natin iningatan yung pangangaral ng salita ng Diyos simbahan ito, baka hindi na to, wala ka na makita nagsusukiling, nagsa-Sunday school, wala ka na makita magsusuko ng buhay. Amen. Heap of stones. Amen. Ano yung katapat ng Bethel? Heyay. Hindi hay. Heyay. Ano yung heyay? Ha? Ruins na lang. Tumpok. Tumpok na lang ng mga bato. Pero hindi nag-aalay sa Panginoon. Amen. Tandaan mga kapatid, nakakailangan yung lugar na yun ng revival. Hello? Kumusta? How is your Bethel today? How is your altar? Pag sabing Bethel, altar. Kumusta ang altar mo? During this anniversary time, did you pray? Kaya nga alam nyo yung ating 24-hour prayer, it's not just to pray for the visitors, but also to what? To be in tune. Para yung puso natin matono. Kasi alam nyo, hindi gagawa ang Diyos sa simbahan, hindi revive. Yes, amen. And revival comes from the Word of God. That's better. Or else, mga kapatid, alam niyo yung problema? Kapag na-influensya natin yung first generation Christians, they were what? Moved by conviction. During the time of the Old Testament, they were the first generation. Parang sa panahon natin, mga kapatid, yung mga naunang mga man of God, mga naunang mga Kristyano, talagang ang bilis ma-convict sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Nasa tamang lugar. Hindi ka makakonvict pag wala ka natin sa simbahan. Alam niyo ba ang kagandahan dito sa atin? May pag-asa pa pag nauupo ka pa. Alam niyo ba yun? Yes, amen. May pag-asa pa ma-revive at ma-convict pag nauupo pa at nasa tamang lugar ka. Huwag mong sabihin sa akin marirevive ka na ikaw ay wala lagi sa simbahan. Yes, amen. Amen. Pwede, revive ka sa sanlibutan pero hindi sa Panginoon. At ikaw ay interesado pa. Now, second generation Christians during the time of Elisha. Tingnan nyo ha, yung first generation, panahon nila Elijah. Second generation is what? Yung katotohanan na nagiging paniwala naman. Okay pa naman yun, amen? Amen. Naniniwala pa sa katotohanan. Kaya lang,
Hindi na sila willing masyado. Naniniwala sila. Para ibang Kristyano ngayon. Naniniwala ka pero wala kang interest ibigay sa iba. Amen. At talagang, alam pa sabing conviction? Fear, belief. Amen. Pero ngayon yung naniniwala ka, marami pa rin mga Kristyano ngayon naniniwala. Now, I'm talking about Bethel here. Yung sa panahon nila Abraham, yung sa panahon nila noon, Bethel is what? They are convicted na dapat mag-alay sa Panginoon ng tamang pag-aalay. Yes, amen. Pero may mga sumunod na henerasyon na yun ay paniniwala na lang. But the conviction sila, naniniwala pa rin naman. May King James Bible pa rin. Amen? Amen. Naniniwala pa rin pero hindi na nila ipaglalaban yun. Amen. Dati mga kapatid yung mga unang mananampalataya, talagang makikipaglaban pa na. Talagang hindi kami magpapantalon. Kailangan nakapalda kami. Babae yan, ha? Amen? At yung mga lalaki talaga, hindi kami pwede lumiban sa simbahan. And they strongly believe na mahalaga yun. Now, Bethel was that kind of place before na ang Diyos ay dapat sambahin ng tama. Pero dumating sa punto na sila'y naniniwala na lang at hindi na handang ipaglaban at hindi na handang panindigan. Maraming Kristyano ngayon naniniwala na lang na ang Diyos ay liligtas pero hindi nag-aakay ng kaluluwa. Maraming naniniwala ngayon na dapat magbigay pero hindi nagbibigay. Kaya kumikmit natin, hindi natapos eh. Amen. Maraming Kristyano pumunta si Pan, naniniwala na lang. Yeah, amen. Sana bumalik ka doon sa first generation na handa mong panindigan yan. Imagine prayer meeting. Tingnan nyo. Ang dami natin mag-Sunday ah. Amen. Ilan yung mga frontliners na wala pag-prayer meeting? Maliban yung talagang mga nagpapaalam at talagang emergency. Pero yung iba naging habit lang. Naniniwala sila sa panalangin. Naniniwala sila sa Diyos. Pero hindi na kaya pumunta sa simbahan. At wala sila sa lugar. Well, nagpe-pray din sila. Pero wala sa tamang lugar. Yes, amen. Amen. That is a second generation Christian. Saan ka dun ngayon? Handa ka pa ba talaga mag-sacrifice para sa prayer meeting? During those times, mga kapatid, years ago, hindi pa komportable yung mga Baptist churches. Hello? Naalala yung mga biro na tumatapat sa electric fan? Inabot nyo ba yan? Na pag hindi ka nagtatights, hahabulin ka ng electric fan? Yung mga biro ng mga binibiro, ay, minsan, nung matin ako sa church, ay sabi, yung hindi nagtatights, hahabulin electric fan, napatingin ako eh. Kasi hindi lang pala ako nag-text na nakaraan. Nag-text ako eh. Uy, yung mga biro, pero ngayon, komportable na, pero maraming naniniwala, pero wala sa simbahan. Yes, amen. Papasalamat ako sa Panginoon yung estado ng dito. Marami dito galing Manila, pero gagawa ng paraan makapunta ng simbahan. Pero iba talaga komportable na. O makinig kayo, that is the second generation. First generation, may conviction pa. Gagawa pa yun ng paraan. Talagang may sasukatan yan bago makarating siya. Pero ang hindi, praise the Lord, nasa church ako. Tinanggal ko na ako ng bus ko. Talagang tinapos ko yung mga dapat tapusin. Pero nasa simbahan ako. Yes, First generation. amen. That's a first generation Bethel. Second generation Bethel, medyo maghaan na lang. Naniniwala kami, pero hindi kami willing mag-risk ng aming buhay dyan. Yeah, amen. Hello? Amen. Isang ministry. Yung mga first generation, patay kung patay. Yung second generation, naniniwala kami, pero hindi kami masyadong attached dyan. Amen. First generation givers, talagang sige, nagpe-pray ako ng blessing para makapagbigay. Iba naman, bibigyan ako ng ano. Tama lang, pero sacrifice wala ako, no? Amen. The convictions can help the third generation, which is ito yung delikado sa Bethel. Kaya may mga bata dito na nanlibak na kay Elisha because they were already a part of the third generation believers. Are you listening? Amen. Na yung first generation, yung tinatawag na conviction. They move by conviction. Second generation, truth becomes a belief. Third generation, belief becomes an opinion. Yeah, amen. Sa inyo lang yan. Pero hindi sa akin yan. Yeah. Kaya minsan maraming Kristyano na opinion lang na mahalaga ang prayer meeting. Sa tingin ko naman hindi masyadong mahalaga yung prayer meeting. Sa tingin ko naman hindi masyadong mahalaga yung Sunday school. Sa tingin ko naman hindi mahalaga yung magsuko ng buhay. Sa tingin ko opinion lang yan ni Pastor.
At hindi yan talaga sabi ng Bible. Amen. Third generation. Now, kayo ang tumingin. Saan generasyon ka ngayon? Look at the effect to the children. Yes, amen. Nakita niyo ba? Na isang araw, halimbawa, ako, suko ko ng buhay. Yung anak ko, halimbawa, magiging anak ni Luke, ng 10. Tapos, sasabihin niya, hindi na mahalaga ang church. Opinion lang yan ng tatay ko. Kasi bakit si Luke ay wala ng conviction? Yung conviction namin mag-asawa sa paglilingkod ay hindi gano'n. Naniniwala siya pero hindi niya handang ibigay yung buhay niya doon. Magkakaanak siya at sasabihin ng anak niya, hindi mo masyadong ano yan. Opinion nyo lang yan. Ano ba ba kayo? Are you listening? Amen. Third generation. Kaya ngayon talagang isinasabak natin sila. Dapat mabuhay yung apoy na yan namin. Nang simbahan ito ay hindi lang basta komportable but convicted. Third generation. Kaya nga pag third generation, what kind of life do you have now? Ano sa generation ka dyan? Kasi isang araw makinig kayo. Yung mga batang yun, they are the fruit of the third generation believers at Bethel. Anong ginawa nila? They mock. Now, they are in the right place. They are at Bethel. And yet, hindi ibig sabihin na sa tamang lugar ay tama yung ginagawa. Amen. Kasi pwede na sa tamang lugar ka, pero mali ang iyong influensya. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Yes, amen. But preaching time, marami kang ginagawa sa upuan. Nasa tamang lugar ka, pero mali ginagawa mo. Isang araw makikita mo, ikaw na yung pinaka-reklamador. Kasi yung mga bata, imagine, lingkod ng Diyos yun. Alam nila, may rumor na nangyayari, wala na si Elijah, and somebody is wearing the mantle of Elijah. Nakakita ka ng bata na nagsuot ng malaking damit? Sino ito, yung mga nagsusuot ng malaking damit, di ba? Ito, sa malaking sapatos. Ito yan. So, si Levi gusto yung paborito niya, susuot niya. Dad, ako na pastor. Suot niya yun. Yung mga batang ganyan, yung sino daw, mga apo-apo niya, may apo, sira pa ba, susuot ka ng damit ng lolo niya? O, di ba? Sino ba dito? Ikaw, susuot ka? Di ba, nakakatawa, tignan, suot nila yan, no? And then may rumors na nangyayari na, itong mga batang ito, because mali influensya na, may nagpapanggap lang na Elijah sa panahon natin ngayon. Imagine, suot na ni Elisha yung mantle, yung ipalabal, meron yung parang kompleto yan, pero hindi pa sila naniniwala na si Elisha ito, but those sons of the prophet, the spirit of Elijah that rests on Elisha, pero hindi sila naniniwala. Ano kaya nga, yun ang delikado. Pag nagkasawa ka ng unbeliever, yung anak mo hindi na maniniwala sa Diyos. At hindi na rin makikinig sa lingkod ng Diyos. Kaya nga ang laki ng trabaho ng mga magulang na tayo dapat ang rumirespeto sa gawain ng Panginoon. Amen. Tandaan nyo, nasa Bethel sila pero wala silang respeto. Bethel means nasa Bethel pero hindi kinikilala yung authority ni Elisha. Elisha has the double portion of the Spirit. Hindi mo masisi yung mga bata kasi nga na-influensyan sila. Are you listening? Amen. Are you still there? No, kaya it's a waste to see. Sabi niya, and as he was going up, by the way, nasa Bethel siya. From south to north. Now we can see how that place was what? Was filled by wrong belief already na naka-apekto na kahit sa mga bata. Ano yung mahalaga yung Sunday School natin? Kaya nga dapat ine-echo yung napapakinggan nyo. Kaya pag Sunday School teacher, katigan natin ng prayer meeting, ang tuturo sa mga bata. Kahit siya sa maliliit. Dapat nag-e-echo yun sa mga Sunday School rooms natin. Hindi ka na magtuturo na ngayon. Pag nagturo ka na ngayon, alisin kita dyan. Pag nagturo mo na, hindi mo narinig dito, alisin mo yan.
madidisgrasya yung mga tuturuan mo. Amen. Are you listening? They're the right place. But number 2, let us see the person. Si Elisha po, hindi naman siya ganun katandaan pa. Medyo na-stress lang. Nabasa ko, yung pagka naubos pala yung double portion ni stress. Ito raw yan, double portion. Isipin mo, kasi Gerald, ganyan, isipin mo talaga na-stress ka eh. Lalo sa Anthony, amen? Nung binata itong mga ito, lagi ko yung pinagpetro, paano mag-asawa na itong mga ito? Saan may naawa sa kanila? At may naawa naman sa kanila, amen? Si Anthony lang wala pa. Stress talaga. Pag nakalbo ako, alam nyo na yun, mga kapatid. Hindi naman po masyadong matanda pa ito, si Elisha. Kaya lang medyo naubos na talaga. Ewan, gagawa dyan. At least naubos na, nasa gawain siya. Kaysa naman may buho ka, backslider ka naman. At diba? Ang gwapo mo nga. Abe, di man ibig sabihin ng kalbo, hindi gwapo. Lumawak lang ang teritoryo. Amen? Ano ho? Now, remember that he was bought, and yet, yung kanya tinatawag na, yung mantle ni Elijah ay nasa kanya. What no matter is that our physical appearance. Kasi yung iba masyadong focus sa itsura. Pero ang espiritualidad, ang layo-layo na. Masarap kung kalbo na tayo, malaki pa ang tiyan natin, backslider pa tayo, ano na? Diba? Okay na yung nakakalbo ka na nasa kalooban ka. At least physical ang nababawasan sa atin. Pero yung inward man is renewed day by day. Masarap na kalbo ka na, Jake. Kaya kung ikaw ay nasa backsliding, ay napakapangit ang magkakalbo yan. Bakit makalbo ito pinag-uusapan natin? Si Elisha po kasi. Now, notice that. Man always look on the outward appearance. Tama? Tumitingin sa itsura. Yes, sir. Kaya nga yung iba sa atin, minsan walang respeto pagka kahit may edad sa inyo eh. Amen. Wow, ito si Brother Rudy. Magkano kami dalawa. Kahit may umidad, huwag mo mga disrespect kami. Gumuha lang kami ng buhok. Lalo kung sa mga bata. Tandaan mo, bahalang araw, maranasan mo din yan. Kung tatanda ka pa. Paano kung hindi ka tumanda? Kaya maraming namamatay na bata kasi wala respeto sa matatanda. Amen. Ephesians chapter 6. Diba? Isang bunga ng pagsunod sa magulang, long life. Yes. Hindi lang pala energizer na may long life. Yun din marunong mag-honor and respect sa magulang. Amen? Natandaan marami. Elijah's mantle was worn by Elisha. Tingnan nyo, kahit ang panahon ni Pablo, tumitingin sila sa itsura. Kahit tingnan nyo, lalo ito sa mga mag-aasawa, huwag lang kayo sa itsura tumingin. Nakakita ka na ng maganda, gwapo sa labas. Wala naman sa Panginoon. Dito naman, wala naman pangit dito eh. Patingin ako sa ito na. Parang nagkaroon na. Hindi, joke lang ho. Laho, mga kapatid. Alam niyo ba yung beauty ay nasa holiness? Parang standard mo yung mundo, hahanapin mo talaga yung kagaya ni Catherine Bernardo. Pero parang standard mo yung sa Panginoon, hahanapin mo ay salita ng Diyos. 2 Corinthians 10:10. 10:10. Okay. 2 Corinthians 10:10. Kaya pa mga dalaga dito eh. Naghahanap ng tapipan sa sanlibutan. May kakobinan sa mundo. 10:10. Pakibasa. Say, they are weighty and powerful, but this bodily presence is what? Weak, and his speech contemptible. Bodily presence is what? Weak, ang hina ng dating. Kaya iba mabilis sumanga pag malakas ang dating. Ang lakas ng amoy. Elijah's physical appearance was not appealing.
Paul's physical appearance was not also appealing. Si Pablo, magkabarkada sila ng Elisha eh. Sabi sa inyo, this is Christianity. Amen? Kaya sabi ng Bible, the body is clean. Okay. Maraming tumitingin sa itsura. But look at this person. That he was there with Elijah's heart. And he has the double portion of Elijah's spirit. And he was destined what? To do greater works. Ang gwapo mo nga, wala ka namang ginagawa para sa Panginoon. Ingat na ingat ka sa kutis mo. Pero sa gawain ng Panginoon, wala ka man lang kagamit. Hindi ka man nakagamit-gamit. Anong silbi niyan? Sa kanila na, how beautiful are the feet of them that bring up glad tidings of good things. Baka pala ang suwi niya, nai-impress siya ang Diyos. Pero ikaw, ang ganda-ganda mo, ang gwapo mo, pero wala ka ginagawa ang pangit mo. Tingnan niyo yung standard ng Panginoon. Kahit anong ayos mo ng kinay mo, pag wala ka na akin ng kaluluwa, wala ka mo ng trust na ibibigay. Buti pa yung kinay mo maayos sa buhay mo, hindi. Yung buhok mo, pinatutuwid mo, pero yung galit mo, hindi. Amen. Alam niyo yung foolishness? Tingnan niyo ha. Pag mas focus ka sa physical. Yung mga batang yun, tingnan nyo, nawala yung respeto nila kasi bakit? Ang standard nila sa Bethel, nag-iba na. Dati yung Bethel, ang standard nila, pagsamba. Ngayon, hindi na pagsamba. Kaya nga dumadaan yung lingkod ng Diyos. Alam nila yung mantle na yun kay Elijah. Anong nakita nila? Hindi yung mantle. Hindi yung power. Anong nakita nila? Ulo. Ang kita. These are foolish children. Sa Bible, ang tawag sa church, little children. Nabasa niyo ba yun? Tama? Ang Israel, ang tawag sa kanila, children of Israel. Ay, ikaw, kumusta ka bilang anak ng Diyos? Kaya kahit unbeliever, papatulan eh. Parang gwapo nun ah. Walang ganun sa church. Iwin mo nga, tandaan nyo. Tapos hindi naman active sa church. Isang araw parang kang kumuha ng bato na ilagay mo sa mata mo. Ha? Di ba? At tingnan nyo, nung sila ay nag-focus sa itsura, di ba pinagbayaran nila? Warning yan. Si Samson, tumingin sa itsura kahit Pilistina. Saan siya dinala? Si Solomon, tumingin sa mga itsura. Anong nangyari sa wisdom niya? Ay, yung baptist kaya dito, kumusta? May tinatago kang boyfriend, girlfriend sa sanlibutan. Saan ka dadalhin yan? Sige. Saan ka dadalhin? Ha? Tingin pa sa itsura. Hindi mo makita yung kalooban ng Diyos. Di ba? Kahit backslider, pwede na to! Ayaw mo? Bakit? Ang tapang mong spiritual. Spiritual nga yun eh. Ibig sabihin may pamantayan siya. Kaya mo gustong ligawan o magpaligaw doon sa mas, hindi kilala ang Diyos. Kasi gusto mo i-control. Mananiwala ka si Satanas yan. Amen? Isang araw, ikaw ang makontrol niya at luluha ka na lang. At pipilitin mo lang maging masaya dahil may kinakain naman kami. Parang masaya din kami kahit wala sa church. Tingnan nyo, ano ang naging resulta ng tumingin lang sa itsura? These children are ignorant, foolish. They had the bad manners and stupidity to mock Elisha. Wala silang respeto sa lingkod ng Panginoon. Nagpipreach ba? Misa nagpipreach? Ayun si Pastor, kalbo na nga. Wala ka tumigil.
isang member ganyan. Ayun na naman. Commitment na naman yan. You're walking. Let us see the provocation. They scoffed the minister of God. Tingnan nyo ha, nung si Isaac ay 28 years old, he was called a young man. Joseph, 39 years old, a young man. Rehoboam, when he was 50, tawag pa rin sa kanya, young man. Kaya yung little children, probably mga kapatid, hindi lang basta bata ito. Amen. Pwede ba kaedad mo, kaedad ko? Yes. Nandiyan ba ho ba kayo? Yes. Maybe, physically, pwedeng mga bata, pero hindi po yung mga bata kagaya nung nasaan si ano. Ayan, ganyan, hindi ganyan yun. Yeah. Maunawaan mo kung ganyan kaliit eh. Kaya po, may nagturo niyan. Yeah. Kaya kayo mga nagtuturo kayo ng mga kalokohan sa mga bata, tigil-tigilan nyo nga yan. Amen. Yeah, amen. Oo. Turuan nyo ng tama. Yes. Bro, sabihin mo ka, bro. Are you listening? Amen. These children are fully aware of what they are doing and they are fully responsible for their behavior. Yes, amen. Abay, alam nila eh. Go up. Alam nila yung direksyon. Hindi mga bata ito maliliit. Yeah, amen. Kasi alam nila yung direksyon. Go up, pandan. Yep. Eh, magtuturo lang mali pa. Yun yung natutunan na sa Sons of the Prophets. O, kaya nga dito, huwag kayo magturo ng mali. Yes. Turuan nyo ng tama. Pag mali, huwag nyo palakpakan. Sasayaw. Ta-ta-sa. O si Jake, sasayaw-sayaw. Kasi kagano'n si Joe, sasayaw si Jake. Imagine, dapat sila, alam nyo, ito, ako nagtuturo ng kosong, pero yung mga bata, during the time ng sa patriarchal period, marespeto sila sa mga adult eh, kahit na sa paglalakad. Yung tatay, na andito yung asawa, yung mga anak kasunod, hindi umuuna sila eh. Yeah, amen. Nakikinig ba kayo? Doon sa kasaysayan ng customary nila, ibihira kasi ang bata noon na disrespectful, binabato hanggang mamatay. Imagine sa house of God, doon maraming disrespectful. Amen. Wala na yung custom, wala na. At alam naman nila mga kapatid na si Elijah ay babalik. Alam niyo ba yung second coming? Alam niyo si Elijah, kaya nga sa Revelation binanggit yan eh. Sa Old Testament pala, alam nila na si Elijah ay babalik. Kaalis na rin ha. Just the same thing with the Lord Jesus Christ. So umalis siya. Alam natin na babalik siya. Pero marami sa ating ministry, they are disrespecting the ministers of God that preaches na babalik ang Panginoon. Amen. China-challenge tayo maglingkod sa Panginoon kasi babalik ang Panginoon. Kalbo. Yan ang sinasabi mo pag may nangangaral. Lakad na bisa mo na, pastor! Nabuso yung ngipin mo, nabuso yung buhok mo! Imagine wala na ang respeto ngayon. Ayun na naman yung preaching na yan. It was a fatal mistake to mock the minister of God. Remember, in Galatians chapter 6, God is not mocked. Alam niyo, it is a dangerous business indeed to scoff at spiritual truths. Yun ang people pa, buhay, yung palang mantle ni Elisha, double portion of the Spirit, hindi na sila naniwala. Yep. That is a spiritual truth. Kaya nga, kapatid, that's a provocation. These children scoff the minister. Kaya nga, it is a great mistake to go by appearances. Huwag ka lang pa tayo sa itsura. Amen. Are you listening? Amen. They scoff at a prematurely bald young man. Hindi pa siya matanda. Kalbo lang. Yun ang nakita nila. Kaya nga, tandaan, we walk by faith and not by sight. Kaya nga sa itsura, pwede dito sa gawain ng Diyos. Yan, gagamitin ng Diyos, ganyan na itsura. Eh, yung itsura mo nga eh, bakit di ka mapagamit? Amen? Si Joel, gagamitin ng Panginoon. Parang isang bulatin lang pipirma dyan. Pero ginagamit naman ng Panginoon. Amen? Eh nga,
paano ka sa itsura? More. Ang lakas mo magbiro doon sa mga... Isa kasi simbahan nangyayari doon eh. Ay, kay Larry, yung kanyang kapansanan. Yun nga eh. Ha? Ay, hindi tayo magkakaroon sa itsura, kapatid. Yes, amen. Kasi di mo alam, baka isang araw yan mas gamitin ng Diyos. Sa araw. Amen. Hello? Kaya simbahan dapat we practice what? Respect. Yeah, amen. Huwag kang mag-cross sa boundary ng disrespectful ka sa bawat isa. Hello? Regardless of status in life o mas malaki sweldo mo, pinagpala ka malaki sweldo, pero yung respeto dapat, meron tayo. Amen. Amen? Amen. Baka tumaba ako. Tumaba naman talaga. Amen? So hindi na kalbo ngayon. Tabachoy na. Ay, kapatid, respetuhin mo, masarap ang pinakain. Joke yun, amen? So they scoffed the mysteries of God. Also, they scoffed at the mystery of grace. Imagine yung pinerform ng Diyos kay Elijah, the last miracle was there. And Elisha also performed his first miracle. Doon sa pinagtapusan ni Elijah, doon din nagsimula si Elisha. Kaya makita niyo yung ebidensya ng kapangyarihan ng Panginoon. Tara naman kapatid, tingnan nyo, sa 2 Kings 2:23, ano sabi nila? Sa second part, and as he was going up by the way, there came forth little children out of the city and mocked him. Alam ba tayo ay nasa panahon, we are on the last days na marami ang nagmamak sa katotohanan. Yes, amen. At naglalagdag na sila ngayon. Yeah, amen. Lumabas pa ng, sinong matino na mga anak mo nasa labas ng bayan para mang-asar na? Yeah, amen. Nakita niyo ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? Apostasy. Kaya nga even in Jude 8, 10 to 11, Jude 8 and Jude, okay. Isang chapter lang kasi hindi mo sabing chapter eh. Jude verse 8, tingnan niyo po. Jude 8. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh. Nakita niyo ba? Di ba ang dami ngayon na talaga yung katawan, tinatatuan, wala sila, dudumihan ang katawan, despise dominion, walang pakialam doon sa authority, and speak evil of what? Dignities, lumalaban doon sa mga may kapangyarihan. Ang lalakas sa loob. 10, tingnan nyo, verse 10. But they speak evil of those things which they know not, but what they know, naturally ask sa sila hinalutulad. Brute beast. In those things they corrupt themselves. Kaya maingat kayo. Verse 11. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain and ran greedily after the arrow of Balaam for pera na lang, and perish in the gainsaying of what? Core. Kaya makikita natin mga kapatid, ano? Marami yung ngayon mga kapatid na naglalagdad sa mali. Pero sino kaya ngayon ang lalabas para sa tama? Amen. Sino kaya ang hindi mahihiya na patunayan na Kristiyano siya at nag-aakay siya ng kaluluwa? Yeah, amen. Ito na yung panahon na yun. Hindi ka dapat pro Duterte, pro Marcos, o pro Prenso, pro ano, dapat ikaw ay what? Soul winner ka. Amen. Diyan ka mag-focus. Kasi tandaan nyo, hanggang hindi dumarating ang karihan ng Panginoon dito, yung milenyo, magulo pa talaga yan. At gugulo pa yan. Amen. Iniasa mo ngayon, magkakaaway, susunod na election, magkakaroon sa election, magkakabati na yan. Sino kayo ang hindi nagkaayos kayo? Amen. Thank you. Isa, magkasawa, nagtatalo, gawa niya. Ano, pakilang naman yung ngayon? Amen. Sige nga. Diba? Nakapag-win ka ba ng kaluluwa? Nung naging pro Duterte ka, pro BBM? Yeah. Basta, mahal ko lang ang bansa ko. Oo, tama yan. Pero tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kasi sabi na, thou shalt love the Lord thy God. Amen. Hello? Are you listening? The mystery of grace. Kaya Titus chapter number 2. They scoff the mystery of grace. Kaya nga, also, scoffing at the man in the glory. They mock
As they mock Elisha, they mock also what? Elijah. And lastly, makita natin the punishment. Sabi ko kanina, there are sins that call for swift retribution. Merong parusa na matagal at binibigyan pa ng panahon ng Panginoon na magsisi. Pero this particular sin, by these particular people and particular circumstances, it called instant judgment. Magtataka tayo siguro compare sa ibang kasalanan, parang hindi naman ito ganun kabigat eh. Pero grabe ho mga kapatid, talagang binalikan ni Elisha and he cursed them in the name of now, yung she-bears. Saan ang galing she-bears? Nakita niyo ba? Tignan niyo, tatlong talata lang yan eh. Saan galing yung she-bears? Wood. Hindi yung sa kahoy ha? It's an expression of what? Forest. Galing sa gubat. Mayroon yung bears pagka sa gatas ng galing. Okay. Imagine, ilan yung pinatay ng she-bears na yun? 42 children. 42, prophetically, is associated with the number of Antichrist in the book of Revelation. Yes. Nakinig ba kayo? 42 months. Nakinig ba kayo? May significance po yung number na 42. Hello? Kaya di ba sa tribulation time, yung mga tao talagang imamak nila ang Panginoon, mga Antikristo. Ganun din sa panahon natin ngayon. Kaya parang paborito mo number ay 42. No, the bear represents the world. Sometimes the lion symbolizes the devil. Alam niyo paraan ng pagpatay ng oso? Pagsunod ka sa oso. Wow! Alam niyo paraan ng pagpatay ng oso? Niyayakap niya ang kanyang prey. Kaya pag nahuli ka ng sanlibutan, love not the world. Pastor, hindi na kailangan ako yakapin ng mundo kasi yakap-yakap ko na ang mundo. Demas. Ano sabi doon? For Demas, ha? Forsaken in having loved this. Alam niyo, bears, paano pinatay yung 42 children? Niyakap. Sino ngayon ang sumasakal yumayakap sa iyo? At ikaw ngayon ay pakaramdam, sinisikil ka. Ng dahil sa iyo. Alam ba yung paraan ng mundo? 1 John 2:15, pag ikaw ay nalaglag sa yakap, kaya sabi ba, payakap naman. Sino gusto payakap? Mundo? Ayan, she-bears. Kaya ngayon 42, yakap na yakap sa mundo. Parang yung ibang mga Kristiyano, yakap na yakap sa mundo ngayon. Hindi mo nga maiwanan yung kasalanan mo sa mundo eh. Nandun pa ba kayo? Namatay sila sa yakap ng bears. Ang matindi, hindi lang sila niyakap. Ang sawa, lilingkisin ka. Doon din ang bear. Kaya lang masaklap sa bear, pagkatapos doon, pagpipira-perasuin ka. Pagkatapos kang yakapin ninyong, ikaw naman ay hahati-hatiin. Yan ang ginagawa ng sanlibutan. Hanggang walang matira sa iyo. Kaya, this is copying students. Sana hindi tayo mangyari na tayo ay kasama sa mga manlilibak sa gawain, sa salita ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos noon, saan pumunta si Elisha? Mount Carmel. Anong meron sa Mount Carmel? Nabasa niyo ba? Sige po. Tapusin natin to. Verse 25, and he went from thence to, kaya sa gawain ng Panginoon ng simbahan, that was a tragic event. Are you listening, amen? Pero simbahan dapat magpatuloy. Saan siya pumunta sa Mount Carmel? Ano yung Mount Carmel?
Ano yung significant event na nangyari sa Mount Carmel? Babalikan natin si Elijah. Elijah versus how many prophets of Baal? 450. 50 lang, 500 yan. Ningoy na sana. 450 lang. 450. Doon siya bumalik kung saan binalikan niya yung tagumpay ng master niya. Makinig kayo. Ang babalikan natin is Mount Carmel pictures the Calvary. Balikan natin yung victory ng Panginoon. O grave, where's thy sting? Tama ba, sting ba? 1 Corinthians 15. Kaya babalik lagi tayo sa cross of Calvary. Saan nagtagumpay yung ating master, ang Panginoong Kristo? Hindi ba ba kayo? Kaya ang Kristiyanong nagtatagumpay, laging pinapangaral si Kristo ay nagbigay ng buhay. Amen. Amen? Yun ang victory. So siya bumalik dun sa Mount Carmel. Tapos pagkatapos nun, and from thence he returned to what? To Samaria. Kaya pumunta siya sa Samar. Hindi, Samaria, no? Ibig sabihin, ministry na naman. Nandiyan ba kayo? Kaya makita natin, mga kapatid, yung si Elisha and then the scrapping students, may mga nangyari. Pero ipinakita ng Panginoon na hindi lang yung basta yung mga kabataan yun, but even the prophecy. Kaya ang simbahan dapat talaga nagpapatuloy. Marami ngayon ang sinisikil, sinasaka, niyayakap ng diablo, ng sanlibutan. At pinagpipira-piraso. Kasi bakit? Nawala na ng respeto. Makinig ko kayo. Pag nawala ka na ng respeto sa salita ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, sa gawain ng Diyos, isang araw makita mo, yakap mo na ang sanlibutan at pinagpipira-piraso ka na. Tribulation time, it will happen to this world. Yakapin sila. Kaya anti-Kristo yun eh. Kaya pag ikaw ay laging antay, ay kontra. Dahil nakakontra sa winning. Amen? Nakakontra ka sa expansion ng gawain. Kapag check mo, baka may mayakap na sa'yo. Ang higpit pa. Okay lang sana yung pinapanood ng mga bata. Sino yung bear na yun? Si Masha and the bear. Care Bears, yung bata ako, Care Bears, yung may puso dito sa lumalabas yun. Tapos may kabayo pa, may leon pa. Pero, makinig kayo, ang sanlibutan, hindi ganyan gagawin sa iyo. Bakit dalawa? Kasi baka makatakas pa. Hinahanap ko bakit dalawa eh. 42 na bata, kinaya ng dalawang bear. Alam bakit dalawa? Yung 42 months kasi, dalawang phase yun sa tribulation. Kaya dalawa. Yung isa, katabi mo na. Hindi, joke lang po. Pero it's good to study the Word of God. Amen? Kaya nga, tandaan, wala dapat scoffers sa simbahan nito. Amen. Walang scorners sa salita ng Diyos. Amen. Balik tayo sa conviction, first generation. Amen? Huwag lang belief. Huwag tayo pumunta sa opinion, sa conviction. Handa ka bang mabuhay at panindigan ang kalooban ng Diyos na binibigay mula sa salita ng Diyos. Pray po tayo na. Panginoon, salamat po sa inyong maralin, sa inyong salita. Salamat sa pagkakataong baybayin sa liksikin ng mga bagay na ito. Surely, O God, that this church, you are praying that this church will respect Thy word at yung conviction, Panginoon, just like the first generation of worshipers at Bethel. Nawa, Panginoon, na hindi dumating sa punto second generation na lang and third generation is opinion na lang. I-bless you, Panginoon, ang mga natutunan sa pangalan ng Panginoon Jesus. The door is open, tayo makipag-usap sa Panginoon. Tayo po may lumapit. The question is, do you revive? Kapatid, pag hindi na tayo handang mabuhay at talagang magsakripisyo para sa katotohanan, we ask God for to revive you. But we are not like those children that will mock your own kalooban ng Diyos. It is not just like a physical judgment, but
napakaraming inilalarawan nito. Do not just trust on appearances, but trust on the Word of God, on the authority of the Word of God. Let us respect the grace of God. Let us respect the ministers of God. And let us respect the glory na binibigay ng Panginoon sa atin. Someday we will be raptured, or we will be resurrected. And so we need to teach it, we need to preach it. The world will embrace a believer to tear him to pieces. The world will not leave you as a whole. Grabe ang gagawin ng sanlibutan. Kaya nga kailangan respetuhin natin ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Ang simbahan ito ay dapat patuloy na gawin